Ma'am, paano po kung wala ng MOV file from 2022-2023 pero nagagawa mo naman po noong 2024-2025? Okay, so ang tanong po dyan, bakit wala na po yung MOVs niyo from 2022-2023? Nasaan po yung mga portfolio ninyo nung mga nakaraang taon? Okay, so kung, for example, hindi na talaga ma-retrieve yung portfolio niyo kasi nawala, or siguro natapon po ninyo, no? So, at saka meron naman kayong MOV sa following year naman po, for example, sa 2024-2025, ay kumonsulta na lang po kayo sa inyong principal po kung ano po ang gagawin ninyo. Siguro meron din namang solution dyan, no? So, pwede naman sigurong i-attach mo na lang yung 2024-2025. So, depende po yan sa inyo, sa inyong head of office kung ano po ang decision niyo. So, ang halaga po ay kumonsulta po kayo kasi baka kung hindi po na-inform yung principal niyo tapos yan na yung nilagay ninyo, ay baka ma-invalidate pa yung MOVs mo. Okay, so at least man lang, pagdating sa validation ng papers, may magtatanggol sa iyo na ganito yung nangyari, ganyan. So, hindi po kasi siya pwede, yung MOVs niyo po ay nasa yung 2022-2023 at ilalagay mo siya sa 2024. Kasi magkaiba kasi yung objectives ng IPCRF. So doon mo kasi siya i-base. Okay? For example, yung indicator sa Teacher 6 na use research base, ganon. So, indicator 1.2.2, hindi siya pwede doon sa school year 2022-2023, 2023-2024. Kasi wala naman siya doon sa IPCRF, yung nakalagay ng mga objectives po. So, andun lang siya sa 2024-2025. Diba? So, pero may mga similar naman na mga MOVs, kaya lang iba lang talaga yung pagkakasabi ng ng indicator sa mga nakaraang taon. So ang gawin po ninyo ay kumonsulta na lang po kayo sa inyong head of office, yung inyong principal para ma-inform siya na ganun ang nangyari, ganun ang sitwasyon, ganyan ang sitwasyon mo po. Para may magtatanggol sa inyo or yes, may magtatanggol sa inyo panahon sa pag-validate po ng inyong papers. Ganun po.